Ipinangaral ni Bates ang Sabbath 3. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Daniel 7 verse 25. Agosto 1846, nakita ang paglalathala ng unang maliit na aklat ni Bates tungkol sa Sabbath, the seventh-day Sabbath, a perpetual sign, mula sa beginning to the entering into the gates of the holy city, according to the commandment. Napakagandang pamagat na iyon. Ngunit ito ay nagpapahiwatig ng kanyang matatag na paniniwala sa kahalagahan ng Sabat sa katapusan ng panahon. Ang edisyong 1846 ng maliit na aklat na iyon, mga 48 pahina lamang, ay nagbigay ng isang malaking ideya ng Sabbath ng Seventh-day Baptist. Sa gayoy inilalahad ni Bates ang mga ideya na ang ikapitong araw na Sabat ay ang tamang araw ng pagsamba at na sinubukan ng kapapahan na baguhin ang kautusan ng Diyos. Dan 7:25. Ngunit 2 punto ng espesyal na interes sa 1846 na edisyon ng aklat na iyon ay nagpapahiwatig na si Bates ay nagsimulang bigyang kahulugan ang Sabat ayon sa liwanag ng isang balangkas ng teolohiya ng Adventista. Ang una ay ang kaisipan sa paunang salita na ang ikapitong araw ay isasauli bago ang ikalawang pagparito ni Hesukristo. Ang ideyang iyon ay nagmula sa patakaran ng Restorationist na dinala ni Bates mula sa Christian Connection. Kaya't ang reformasyon ay hindi kumpleto at hindi magiging ganap hanggat ang lahat ng mga dakilang katotohanan ng Biblia na napabayaan o binaluktot sa kasaysayan ay natagpuan ang kanilang nararapat na lugar sa Iglesia ng Diyos. Ang ikalawang napaka-adventistang pagkiling sa 1846 na edisyon ay ang interpretasyon ni Bates sa Sabat sa loob ng konteksto ng aklat ng Apokalipsis. Itinali niya ang Sabat sa Apokalipsis 14-12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Binanggit din niya sa pagtukoy sa talata 7 kasama ang utos nito na sambahin ninyo ang gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig, na ang ikapitong araw na Sabat ay higit na malinaw na kasama sa mga utos na ito kaysa sa iba pang siyam. Ang pagdidiing iyon ang nagpailap kay Ellen Harmon, ngunit hindi umatras si Bates dahil lamang sa naranasan niyang batikos at pagtanggi. Tulungan mo kami, Panginoon, na panatilihing bukas ang aming mga mata sa mga implikasyon ng liyong salita, at bigyan kami ng lakas kapag natuklasan namin ang mahahalagang katotohanan.